Daming ideyang umusbong, pinapagana na lang. Kundi ako kumilos para ito'y sana na lang. Damn. Gabi muna tayo mga G. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Sa mapagpalang araw mga kapatid. Na-miss ko kayo. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog kasi masyadong busy. Time check tayo, 11:20 na. 11:20 na ng patanghali na, nakagising ko lang. Di ako makatulog kanina. Nakauwi ako galing work around 2 a.m. And siguro nakasleep ako around 6 a.m. And yeah, gising ko lang kapatid. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Sobrang busy ko man. May inaasikasong, alam mo yun, mga personal shit. And marami akong ginagawang kanta. Hindi lang kanta ko kanta ng grupo. That's why kailangan ko mag-focus dun kasi ang hirap pag self-made kasi G. I mean, ako yung tumitira ng mixing, nagdidirect kung ano yung MV or ano yung kakalabasan sa nila, everything. So basically, ako yung head ng grupo ng Filipino G, no? And marami akong inaasikasong project. Tsaka nawawala din kasi ako sa pagsusulat ng kanta. I mean, nabablanko ako ba kapag ang dami kong pinagagawa. That's why nahinto ako sa pag-upload na itong nakaraan. But anyways, today's video, sasagot tayo ng mga comments natin. Gusto ko lang magpasalamat sa mga kapatid natin lagi nakasubaybay sa akin. Nag-aabang sa mga vlogs ko. Sobrang nakakataba ng puso, mga kapatid. Lalo na kay Sir sobrang thank you kay Sir Neil Bermundo. Laging nanonood daw siya sa akin. Kay Lars1228, kay Uchi Madara, tsaka kay John Waller Ancheta. Sobrang salamat sa inyo mga kapatid. Lagi kayong nakabang sa akin at nanonood. Sobrang appreciate man. Papir ako dyan ng solid. At saka may bagong comment din tayo. Nagtatanong siya about sa music. Si Mr. Scorpion Guy. Hello bro, kamusta? Nice vlog at video. Nakaka-inspire ka bago subscriber. Mahilig din ako sa music bro at rap. Makakapagbigay ka ng tip. Sana makapagbigay ka ng tip or idea saan ka kumukuha ng free or mura na beat para sa music. Yun lang bro, salute. In terms about music kapatid, meron akong mga tropa na member ng grupo ko na bumibili ng beat or meron silang mga kilala sa Pilipinas na gumagawa ng beat, doon sila bumibili ng beat. Ako naman random, anywhere, like sa YouTube, sa tropa, anywhere, kung saan, pag nasulatan ko yung beat, yun, kahit saan ba siya, sa YouTube man yan o sa ibang tropa, binibili ko siya, yun. So, in terms naman, mura lang naman yung pagkakabili ko doon, mga budget, let's say 30 euro, 1,600 pesos, something, I don't know. Pilipinas, ganun din naman yung presyuhan ng beat, pero yung binibili ko ng beat sa YouTube, sa halagang $29, 29 euro. Ano yun hindi yun unlimited sa'yo, parang naka-plan lang yun. Like, magagamit mo lang siya, 1,000 stream, one music video lang. Unlike na bibiliin mo sa Pilipinas, sino man gumagawa ng beat sa Pilipinas, unlimited na yun, man. Like, yung halagang 1,000 mo or 2,000 pesos, sayong-sayo na yung beat for lifetime. Siyempre kasi yung sa akin, binibili ko sa US or somewhere man na foreign. And yeah, that's it kapatid. Comment ka lang kung ano pa yung katanungan mo about sa music. Baka sakaling makatulong ako. Sana makatulong ako sa'yo. So, comment ka lang kapatid. Yun ang comment ni... Wait, let me check again. Yun ang comment ni Mr. Scorpion Guy. So, salamat sa pag-subscribe mo sa akin. And other questions pa. Sagot pa tayo ng isang comment sa atin. Comment naman to ni tropa ni Uchi Hamadara. Uchi Hamadara. Yo, shoutout sa ito. Lagi ka nanonood sa akin. Sobrang thank you. Nakasabay-bay ka sa akin. And ang sabi mo, kamusta yung driver's license mo, idol? Ganda ng gala nyo nakaraan. Salamat sa'yo kapatid. So, usapang driver's license, nag-exam ako ng 26, bro. Nag-fail na naman ako. Oh, shit. Man, kape. So, what actually, literally happened, man? I mean, kulang ako ng 17 points. Yung second exam ko, G, kulang ako ng 9 points. 9 points na lang, pasado na ako doon. Etong pangatlong exam ko, naganap siya nung 26, like few days ago. Ang date na ba ngayon? 27. 29. So, nag-exam ako man, nagpalit yung translator ko, G. Yun yung isa sa mahirap na sitwasyon, no? Kasi palagay na ako sa translator ko, I mean, kahit pa paano, gina-guide niya ako, and he explained it very well.
specific. Pero yung bago kong translator man, hindi marunong mag-English masyado. Like ako pa yung nag-explain, what do you mean? Ito ba yung sinasabi mo? Hindi niya mabanggit yung stoplight, hindi niya mabanggit yung overtake, hindi niya mabanggit yung tamang way ng expressway, kung anong lane ba yon. Like, he knows what the traffic rules, man. Pero hindi niya ma-explain it in English. So like, nasa number 5 pa lang ako ng exam, man. I know, nababagsak ako the way niya mag-explain sa akin. Like, sobrang lalayo. Hindi specific yung words na ginagamit niya. So, for me, hindi ko siya maintindihan masyado. Kasi, the question is, like, the exam, ano lang siya, kung common sense lang, madali lang talaga yung exam eh. Like, sobrang logic nung, alam mo naman yun pagdating sa kalsada, mga traffic rules. But the thing is, sobrang tricky niya, no? Iko-confuse ka talaga nung exam. Yun yung pinakang hard part doon. At the same time, yung translator ko, sobrang tricky na nga nung questions, sa nung mga choices. Hindi pa niya, like, ma-explain it or masabi ng specific kung ano ba yung sinasabi talaga doon. Kasi naka-Croatian language naman eh. So, yun, yeah. Bagsak na naman ako. Kulang ako ng 17 points. So, we'll see the next, like, the 4th time na mag-exam ako. Pag hindi pa ako nakapasa ng 4 tsaka 5, magkukwit ako, G. Hindi ko tutuloy. I don't know. Baka sa Pilipinas na lang ako kumuha. And yeah, yun yung kasagutan ko sa katanungan mo, kapatid. Uchiha Madara. Ano pa tayong isa? Sabi ni John Waller Ancheta, alam ko friends ko to sa Facebook eh. Saan ka na ngayon nag-work, Lodi? Tsaka for long term or short term ka ba sa new job mo? Nag-work ako now sa isang fast food. I don't know kung pwede ko siyang sabihin or nabanggit ko na ata nakaraan. Sa isang fast food, kulay pula. Tapos yung logo niya, matanda na puti yung balbas. Alam nyo na yun, G. Manok yung tinda. Yan, long term siya man. But anyways, hindi rin ako magtatagal dun, no? Kasi may mga plans ako this coming, like, may hinihintay lang ako na dumating na documents din. Yeah, but yeah, it's for long term siya, kapatid. Isa akong cook. Yun ang katanungan ni John Waller Ancheta. Saan ka nag-work ngayon, Lodi? Tsaka for long term or short term ka ba sa new job? Long term ako, kapatid. And yeah, I don't like it, pero I feel so blessed. Nag-struggle ako doon, hindi dahil sa work, dahil sa mga kasama. Kasi, basta anyways, ibang topic yan and I don't want to talk about it. But, yun, para sa akin, medyo struggle ako doon. Hindi sa work sobrang basic ng work. Basta yun lang. And, what else? Ano pa ba? Sagot tayo ng ibang katanungan. Lars, sa wakas, sabi ni Lars, sa wakas may upload na. Sobrang thank you sa'yo, Lars. Kung nasaan ka man, lagi ka nakasubaybay sa akin. Appreciate sa'yo, kapatid, ate, kuya, babae ka man, lalaki, bakla, or tomboy. Appreciate yan, kapatid. Comment ka kung babae ka man o lalaki. At kung nasaan ka, kapatid. Yup, shoutout sa'yo. Thank you. Aking mga YouTube family. And, yeah. May nag-comment pa sa akin dito. Sabi niya, 4 days ago, si Mark Cro, ano yan? Mark Cro Brother Tigas. What? Mark Cro Brother Tigas. Mark Robert Tigas. Mark Robert, I don't know. Mark Robert Tigas. Ganda ng music mo, idol. Sobrang salamat. Na-appreciate mo yung music ko. Actually, sa pag-music ko, hindi ko alam kung may mga doubt ako or something na ilalabas ko ba to. Kasi for personal music kasi siya eh. Mostly kasi sa mga ginagawa mo kanta, puro ako yung laman. Puro buhay ko yung laman. Self-growth or kung ano yung dati. Parang, yeah, yung laman ng kanta ko, ako lang, buhay ko lang. So, like, minsan, parang nagda-doubt ako, ilabas ko kaya yung mga music ko, ganda, ganyan. Pero gumagawa na rin naman ako ng mga iba't ibang type of music, story or something. Abangan nyo. Check nyo sa Spotify ko, mga kapatid. Joe Gatti. 5 pa lang yung kanta doon. Pero ang dami kong kanta dito na medyo hindi ko kasi trip maglabas ng kanta ngayong winter. Hindi makagalaw pag winter, alam nyo naman. Sa mga nandito sa Europe, pag winter, medyo hindi ka ganun ka-productive kasi laging dark sa labas, ang ikli ng araw, wet, laging maambon, maulan. Kung hindi mo maulan, may snow, mafog. So like, hindi tumutugma yung mga music or nakakatamad ilabas yung music na, alam mo, hindi ka makapag-MB, hindi ka makagalaw sa labas. Yun, pero marami akong music na paparating, kapatid. Salamat kasi nagaganda ka sa music ko. Yung YouTube na kung saan ko nilalagay yung music ko is Joe Gatti 28, I think. Doon ko nilalabas. 15 subscribers pa lang yun. Salamat sa iyo, idol, kasi nagugustuhan mo yung kanta ko. And abang ka lang, marami tayong papalabas. Especially yung grupo ng Filipino G. Marami akong inaayos na tracks.
Abangan nyo yung mga kapatid. And another one is Emmeline Marin. Blessed and prosperous New Year sa inyo dyan. Sobrang thank you po sa inyo. Sa inyo rin po, naway pagpalain kayo sa buong araw ng 2026. Sa inyo lahat mga kapatid na nakasubaybay sa akin. Naway safe kayo lagi. Kayo at yung family nyo. And what else? Alam ko may mga questions pa dito sa akin. May nag-comment sa akin si View May 07. Haha, puro mura pala dito. So yeah, napako-comment ako dito ng yes. Madalas po ako magmura, any problem. So siguro nasa ano ako nun, hindi magandang state kaya ako sinagot yon. I mean, hindi ako takot or something na ilabas yung mga ganitong question kasi hindi naman ako perfecto eh. So, but anyways, mention ko lang, hindi naman porket lagi ako nagmumura I'm a bad person, kapatid. Like, siguro expression ko na lang kasi, I mean, yeah, for me, it's just an expression. That doesn't mean like na masama akong tao kasi nagmumura ako. But anyways, I will try to lessen na pagmumura kasi I think hindi rin naman siya maganda talaga. I don't know, sa pandinig ng iba. Pero parang trip ko din i-less yung pagmura ko. Gagawin ko yan, hindi lang para sa'yo sa nag-comment sa akin. Ililess ko yung mumura ko para na rin sa akin. So, para hindi ako nami-misinterpret ng iba. So, salamat sa pag-comment mo po. Pasensya ka na po sa response ko kung medyo hindi maganda yung good day po, new subscriber, may FB page ka. Alam ko na response ko na to. And yeah, kung ano yung may nag-comment pa dito si Denfel Joe Rosales. Sabi niya dito, bro, anong camera gamit mo? So, baka may mga gusto pang magtanong. Ang gamit ko po na camera is Insta360 Go Ultra. Yep, what else? Siyempre, check natin lahat. Pusukan natin lahat yan. So, minsan, kasi ang sitwasyon ko kasi idol, pag nag-upload ako ng YouTube, ng vlog, hindi ko na binabalikan yan eh. I mean like, weeks or few days or weeks bago ko tingnan uli yan. So, yung mga comments nyo, hindi man lang ako nakakapag-react or something. Kasi, yun nga, hindi ko siya masyadong, Tapos another comment dito ni Mr. Scorpion Guy. Hello bro, Kuya Utol at G na rin. New subscribers, bro, like your video and music. Ask ko lang, hingi sana ako ng tip or idea saan mo nakukuha or binibili ang mga beats sa rap mo. Yun lang bro. Plan ko din kasi gumawa ng rap at music kaso kapos pa ako sa budget at idea. Sana masagot. Well, tulungan kita dyan kapatid. So, yun nga, yung sabi ko, kung mag-i-start ka pa lang din naman sa music mo, huwag ka muna gumastos masyado. Pwede ka naman mag-upload ng copyrights eh. And then, pag tingin mong ready ka na, tsaka ka na bumili ng beat. Like for example, magsisimula ka pa lang talaga at hindi ka pa ganun kabilis or ganun ka solid gumawa ng lyrics or something. Like, kuha dyan sa YouTube, sulata mo, release mo sa Facebook or saan man platform yan. Okay lang kung makapiright ka. And kapag tingin mong pahinog ka na, G, tsaka mo gastusan yung mga gamit mo or beat, tsaka bumili ng mga expensive beat. Kasi ganun din ako dati yung mga music ko, puro hindi ko own yung beat, puro pansarili ko lang siya. And time by time na lumilipas, parang tingin ko nag-i-improve ako. And yeah, that's the time na bumibili na ako ng beat and nag-start na ako ano ba yun? Pare-pare, nag-start na ako mag-upload sa YouTube. Pero marami pa ako naka-imbak dito, kapatid. And yeah, salamat sa comment mo. Keep it up. Gawa ka lang ng gawa. Subukan lang. Huwag ka matakot sumubok, kapatid. I mean, lahat naman ng bagay na meron ng isang tao, nagagawa niya yun dahil sa nagsimula lang siya. So, yun, magsimula ka lang. Yung doubt, iwasan mo yung doubt sa sarili mo, kapatid. Walang dulot yan. And yep, and may comment pa meron pang isang comment sa atin dito. Sabi ni Charles Journey 448. Okay ba ang cook assistant dyan na position para? Yup, I think, paano ko ba sasagutin to? Okay naman kasi yung mga trabaho, G. Bilang isang Pilipino hindi talaga mabigat yung trabaho, man. I mean, like, syempre nakakapagod. Ikaw ba naman mag-work ng or nakatayo pa lakad-lakad ng 7 or 8 hours or more than kung may overtime ka man. Nakakapagod din siya, man. Pero yung i-mention or sasabihin natin na mabigat yung trabaho, hindi naman talaga mabigat yung trabaho. Based sa mga experience ko, wala akong mako-complain sa trabaho talaga. Nagkakaproblema na lang kasi yan sa loob ng trabaho kapag yung mga kasama mo hindi okay. What I mean na hindi okay. Kasi merong mga sakit ng ibang lahi dito, man, na syempre alam mo naman magtrabaho ang Pilipino eh. Mabilis, mayroon silang ano bang tawag doon? Initiative, may pagkukusa ang mga Pilipino, alam niyo yan sa pagtatrabaho. Matulungin. Ang tendency na nangyayari na sinasabi ko na nagiging problema is yung mga kasama. Once na, for example, ginawa mo yung task mo, part mo, trabaho mo,
tapos natapos ka agad, maayos, ganyan. So, syempre bilang isang Pilipino, teammates, tutulungan mo yung kasama mong ibang lahi. So, ang tendency nun, sasamantalayin ka nila. Gagawin nila, oh, pag ginawa mo tong trabaho niya, let's say tinulungan mo siya. Man, the next day, trabaho mo na yun. And so on. Like, tapos pag may nangyaring palpak doon, ikaw nasisisin, oy, hindi kasi ginawa nito eh. Pero tinulungan mo lang siya dun sa bagay na yun, man. Ang mangyayari niyan, bibigay niya na sa yung work yun. Kumbaga, sasamantalayin ka din talaga. Kumbaga, syempre, papahabain mo yung PC mo, pasensya mo, or anything. Marami pang mga bagay na nagkukos ng hindi pagiging okay ng trabaho dahil sa mga attitude ng mga, kasama mo rin sa work. Tulad nung sa akin, sa trabaho ko ngayon, like, sobrang gaan ng trabaho, G, pero nagiging mabigat lang siya. Kasi, inaasa sa'yo eh. Kumbaga, sobrang bagal nung partner mo na ang ending, ikaw nagagawa lahat para makauwi ka lang on time. At the same time, hindi ka pa makakauwi on time. Kasi hindi ka papayagan umuwi. Kasi hindi pa tapos yung trabaho na, alam mo yun, ginawa mo na the rest lahat. I mean, pati yung trabaho ng partner mo, ginawa mo na kasi sobrang bagal niya, G. Sobrang bagal niya. So ngayon, gagawin mo na rin yung pati yung ibang mga trabaho niya. Ending, hindi ka pa rin makakauwi hanggat di tapos lahat. So, okay lang yun. Pero kapag everyday kasi mangyayari, nakakapuno rin, G. So, yun. In-explain ko lang yung kaya kong i-explain sa napakadali mong tanong. Ang dami ko nang sinabi, no? I mean, para makakuha din ng tips or something. Okay ang trabaho dito, magaan. Okay ang assistant cook. Okay ang cook. Okay magtagahugas ka man or something. Okay yan, G. Kayang-kaya ng mga Pilipino yan. Doon lang nagkakaproblema sa loob ng trabaho sa mga kasama. Yup. Nag-comment yan is Charles Journey 448. Sir, meron pang isang comment sa atin. Sir, nandito po kasi ako sa Dubai, nag-work ngayon. Nagbabalak din po ako sana mag-Croatia. Itanong ko lang, sir, ano agency ng asawa niyo sa Dubai? I think na-topic ko na to. So, hindi ko na siya pag-uusapan ulit. And magkano yung housing allowance kay Edward Faustino? Yun yung questions niya. So, yeah. Ay, kay Nel Bermundo, meron palang comment sa akin, kapatid. 20 kg lang ba talaga company luggage kapag pupunta dyan? Yup. Bibilang ka nila ng jet ticket, the cheapest ticket na they can buy, kapatid. Ganon dito, man. Pag nag-apply ka dito, may agency ka, pinakamurang ticket na mabibili na nila, yun yung ibibigay nila sa'yo. Murang ticket, pinakamababang timbang ng luggage. And, yep. And eto mga question na to, 1 month ago na pala siya, no? Kung mag-asawa kami mag-work dito sa Croatia, pwede ba namin makuha ang anak namin sa Pinas ilang taon bago ang, PR? Ano ba yung PR? Permanent resident? Yeah, I think permanent resident. Yung question na yun galing kay Justin Tenorio. Ang bago ka, sa pagkakaalam ko, kapatid, ate, kuya, sa pagkakaalam ko, bago ka maging work like permanent resident dito sa Croatia, first requirements, kailangan mo muna magstay dito in 5 years. May uwian yun, may uwian. Pwede kang magbakasyon. I mean, like, nagtatrabaho ka dito ng 5 years. And then, kahit more than 5 years ka pa nagtatrabaho dito, hindi ka pa rin magiging permanent residence or ma-approve kung hindi ka marunong ng language nila. So, kailangan mag-aral ka, mag-school ka, kailangan mapasa mo, kailangan may mga certificate ka. Meron mga level-level yon. Basic level ngayon is A1 level and so on. Yep. So, bago ka maging permanent residence dito, kailangan mong 5 years nag-work ka dito. At the same time, kailangan mo ng kailangan mo matuto ng Kailangan mo matuto ng language nila ng like, sobrang lahat. Even like, so, deep words. Kasi yung A1 level, basic ano lang yun eh, na ginagawa ngayon ng mga employee. Bago ka pala ma-issue ng bagong working permit dito, kailangan mag-school ka na A1 level. Basic ano lang yun, kumbaga sa elementary grade 1, parang ganun. I think yun lang yung mga sasagutin kong questions ngayon. And what else? Sama kayo sa araw ko. Hindi ako papasok ngayong araw for whatever reason. Gusto ko magpahinga. Ang schedule is 5 p.m. ang schedule ko. Ang uwi ko 1 a.m. na madaling araw. Yun na nga yung nabanggit kong problema na no matter gawin ko man lahat the best ko sa work in order na makauwi ako ng saktong 1, hindi pa rin ako makakauwi dahil sa ka-teammate ko na sobrang bagal na, alam mo yon, nakakapuno rin minsan. Ibibigay mo yung best mo para pakisamahan, tratuhin na maayos. Pero pag yung nararamdaman mo na nagsasuffer ka na dahil sa kanyang kabagalan or something, katulonggisan, medyo puputo ka rin, no? Parang gano'n.
And that's what happened to me last night or yeah, nakauwi ako man 2:00 na G and pagod na pagod ako nun kasi hindi lang yung trabaho ko yung ginawa ko, pati yung trabaho niya na ginawa ko na rin in order na makauwi lang at the end nakauwi pa rin ako ng late. So, medyo bad trip ako kanina madaling araw talaga man. That's why hindi rin ako makatulog. But anyway, shit happens, you know. Yeah, sama kayo sa araw ko, hindi ako papasok ngayon. Baka tumambay kami ni Kulot, labas kami, pupunta kami sa isang tropa. Yep, salamat sa mga sumusubaybay sa akin. Ilang subscriber na ba tayo? 929 subscribers na tayo mga kapatid. Salamat sa inyo, appreciate. Sana dumami pa tayo. I'll do my best to continue my vlogs everyday or weekly man yan. Medyo kasi ano na ako nababurnout ako sa mga pinagagawa ko. Siyempre gumagawa din ako ng kanta. Siyempre at gusto ko rin makatulong sa mga kapwa ko OFW or nasan man kayo, sino man Pilipino yan, nasan ka man, kung ano yung gusto mong malaman. I mean like, sobrang gustong-gusto ko yung ginagawa ko na ganito. Nagse-share ako ng some information na baka makatulong sa iba, ano. And yeah, sana dumami pa tayo lalo mga kapatid. Salamat sa inyo. Sama kayo sa araw ko ngayon, G. Alright?